Hello mga idol, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Masaya ako sapagkat dami na tayo. Ngayon ay nasa 1K subscriber na tayo mga kamom onja. Maraming salamat po ulit. Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yuseong Dan. Sa pagpapatuloy, habang umaakyat ng bundok si Pyeongwide ay may narinig siyang ingay, kaya nilinggan niya ito, subalit ng paglingon niya ay wala naman siya nakita na pinagtaka naman ito, kaya nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat ng bundok. Sa kabilang banda ay makikita natin na nagawa ni Yuseong makatago bago pa siya makita ni Pyeongwide. Sa ngayon ay nangangawit na ang mga paa nito dahil sa posisyon niya, hindi niya alam kung napansin ba siya ni Pyeongwide. Sa ngayon ay kailangan niya umikot ng hindi mapapansin, kung sakali man na nasa tuktok ng bundok ang Jade of Disorder kung saan papunta si Pyeongwide ay kailangan niya gumawa ng paraan at maghanap ng ibang daan para maunahan ito nang hindi siya napapansin. Ang plano niya ngayon ay gamitin ang Nimble Step para makateleport sa kabilang bato, subalit nang gagawin na niya iyon ay bigla siya napahinto sapagkat may napansin siya, biglang may atake na tumama sa pinagtataguan nito na agaran niya naman na iwasan, subalit makikita natin ang gulat sa muka ng ating bida, nagtataka siya kung anong nangyayari kaya sinubukan niya ito silipin, ang taong umatake pala ay si Pyeongwide gamit ang kanyang pana, sa ngayon ay naghahanda na ulit ito para umatake, napansin naman ni Yuseong ang planong pag-atake ulit nito, seryosong naghanda na si Pyeongwide para umatake ng nag-arang pana hanggang sa binitawan na niya ito na direkta naman na tumama sa malaking bato na pinagtataguan ng ating bida. Patuloy ang ginagawang pag-atake ni Pyeongwide, habang si Yuseong naman ay patuloy din sa pag-iwas sa mga atake nito. Nagugulantang si Yuseong kung bakit nakikita siya sapagkat ang pwesto niya ay napakalayo dito. Di niya alam kung isang multo ba ito para magawang atakihin siya sa napakalayo. Sa atin din niya na baka may malakas lang na pandinig ito. Kaya pumulot siya ng isang pirasong jade at binato niya ito patungo sa kabilang malaking bato na agara naman na inatake ito ni Pyeongwide. Ngayon ay napagtanto na ni Yuseong na malakas nga ang pandinig ng kalaban. Nakahinga na ng malalim si Yuseong, hindi siya makapaniwala sa mga atake na ginagawa ni Pyeongwide, para sa kanya ay para itong isang kanyan kaysa tawagin na pana. Patuloy pa din ang pag-atake ni Pyeongwide sa kabilang malaking bato kung saan ang akala nito na nandun nagtatago ang ating bida. Napagtanto ni Yuseong na tumigil na sa pag-atake si Pyeongwide kaya dahan-dahan na sinisilip niya ito, habang umaasa na sana ay sa atin din ni Pyeongwide na patay na siya. Makikita natin na patuloy na nag-aabang si Pyeongwide at nakikiramdam sa paligid, naghahanda ito ng isang atake, at binitawan na niya ito, na makikita natin na ang ginawa niyang pag-atake ay isang pagpana na papunta sa pinakataas. Nakita naman ng ating bida ang atake nito, naguguluhan din siya kung bakit ganoon ang atake na ginawa ng kalaban, habang tinitignan kung saan papunta ang arrow ay nagtataka siya kung ano ang itinira nito, habang pababa na ang arrow ay may nakalagay dito na kulay puti. Naguluhan si Yuseong dito, di siya sigurado kung para saan ito, napansin niya din na hindi ito papunta sa kanya. Samantalang si Pyeongwide ay naghahanda na naman ng isang atake na ang arrow na gamit nito ay may nakalagay na apoy, naghanda na ito para umatake ulit at ang layunin niya ay ang patamaan ng unang arrow na tinire niya, sabay langsad ng atake na direkta naman na tumama sa unang arrow na may kulay puti na nakalagay dito, na kinagulat at kinabahala ni Yuseong kung ano ito. Sabay biglang sumabog ng malakas at sa lakas nito ay makikita natin na halos nabura ang lahat ng malalaking bato kung saan nagtatago ang ating bida, patuloy ang pagguho ng iba pang mga bato. Nagawang makatakas ni Yuseong sa pag-atake na iyon, nabahala siya sapagkat muntik na niya ikamati ito, napansin niya din na patuloy pa rin siyang hinahanap ni Pyeongwide, napansin ni Yuseong ang makakapal na usok at ang ingay sa paligid dahil sa naghuhulugang mga bato, para sa kanya ay ito na ang magandang pagkakataon, ang kailangan niya muna gawin ay ma-distract niya ang kalaban, kailangan niya maghanap ng pagtataguan, may napansin siyang malaking bato, subalit sa taas nito ay napakadelikado na akyatin ito. Sinubukan niya pa maghanap ng pagtataguan, ang kailangan niya ay ang lugar na hindi siya makikita at maririnig ng kalaban, habang naghahanap ay may napansin siyang isang kuweba, kaya sinubukan niya tumalon para magpakita kay Pyeongwide, na agara naman na naglungsad si Pyeongwide ng atake, na direkta naman tumama sa kanya subalit planado na niya ito sapagkat ang gagamitin niya lang naman ay ang scattering image, sabay na matagumpay na nakateleport sa may kuweba.
Nagtataka si Pyongwide kung tuluyan na ba niya napatay si Yuseong, inaantay nito ang tuluyan na pagkawala ng makakapal na usok. Samantalang si Yuseong naman ay patuloy din na nakikiramdam habang nasa kuweba, sa atin din niya na nagkaroon ng kuweba dahil sa pagguho ng mga bato, alam niya na pansamantalang hindi siya mahahanap ni Pyongwide. Napabuntong hininga si Yuseong sapagkat ang problema niya ngayon ay kung paano nito hahanapin ang Jade of Disorder sa sitwasyon na meron siya. Pinag-iisipan niya din kung aagawin niya ba ito kay Pyongwide sakaling mahanap nito ang Jade of Disorder, subalit ang problema ay nagamit na niya ang lahat ng lakas niya nung kinalaban niya ang interviewer. Habang nag-iisip ng malalim ay biglang may napansin ito, nagtataka siya kung bakit maliwanag pa din sa loob ng kuweba kahit na nasa dulo na siya, dahan-dahan niyang nilalapitan ang maliwanag na bahagi ng kuweba, nagtaka siya kung bakit may liwanag sa banda na yon, kaya nagdesisyon siya na puntahan kung saan nanggagaling ang liwanag, at nang makarating na siya sa lugar ay nagulat siya sa nakikita niya, habang nilalapitan ito ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya, ngayon ay sigurado siya na ito ang hinahanap niya na Jade of Disorder, habang papalapit dito ay ang akala niya na ang Jade of Disorder ay matatagpuan sa tuktok ng bundok, subalit natagpuan niya ito sa loob ng kuweba. Habang pinagmamasdan nito ay hindi siya makapaniwala sa laki nito, hindi niya alam kung paano nakayanan na dalhin ni Pyongwide ito, subalit alam niya na meron naman siyang inventory na kaya magkasya ang kahit ano pa man na ilagay dito, at habang nag-iisip ay makikita natin ang paglabas ni Juju, napalingon at nagtaka si Yuseong sa nakikita niya, nagulantang ito nang makita na nasa labas si Juju, hindi niya alam kung paano nakalabas ito, kung kaya ba ni Juju ang lumabas-pasok sa inventory niya, alam niya na hindi niya nakikita si Juju nang tinitignan niya ang loob ng inventory sa nakalipas na ilang buwan nang ginagamit niya ito, napagtanto na niya kung saan nagtago si Juju, at sigurado siya na naubos na din ang alak na tinago niya na nanggaling sa CMSO celebration party. Makikita natin ang paglapit ni Juju sa Jade of Disorder. Tinanong ni Yuseong ito kung ano ang ginagawa ni Juju. Tinanong niya din kung nakikilala ba nito ang Jade of Disorder. Subalit dinidilaan lang ito ni Juju. At habang dinidilaan ni Juju ang Jade ay nagbabago ang anyo nito. Makikita natin ang tuluyan na paglaki ni Juju. Nagkaroon na din ito ng malalaking paa. Pati din ang hitsura nito ay nagbago na. Pinagpapawisan habang pinagmamasdan ni Yuseong ang pagbabago kay Juju. Tuluyan na nga na lumaki si Juju na halos mas malaki na ito sa kanya, habang patuloy na dinidilaan ni Juju ang Jade of Disorder ay napagtanto ni Yuseong na ang pusa niya ay naging isang malaking tigre na, hindi pa rin siya makapaniwala kung ito pa ba ang Juju na palagi siyang dinidilaan para ma-absorb ang status effect niya noon, napansin niya na okay pa din ang Jade of Disorder kahit na dinilaan ito ni Juju, sa ngayon ay kailangan na niya muna ito ilagay sa inventory, habang mamaya na lang niya isipin kung anong gagawin kay Juju. Tinanong na siya ng system kung gusto niya ba ilagay ito sa inventory, pinindot niya ang yes kaya unti-unti nang nawawala ang Jade of Disorder, hanggang sa tuluyan na ito nakapasok sa inventory niya, napagtanto ni Yuseong na kailangan na nito ayusin ang pagkakaayos ng storage niya. Sa kabilang banda ay makikita natin si Pyongwide na nasa entrance ng kuweba, seryosong sinisilip niya ang loob kung dito ba nagtatago ang ating bida. Habang tinitignan ng loob ng storage ay masaya si Yuseong sapagkat nagtagumpay siya sa pagkuha ng Jade of Disorder. Nakangiti si Yuseong habang pinagmamasdan ang Jade of Disorder. Napagtanto niya na ito ay isang magandang simula sa paghahanap niya sa mga kakaibang kababalaghan na mangyayari na nakasulat sa libro ng Five Warlord of Monkey. Ngayon ay ang kailangan na lang niya ay ang umalis ng hindi napapansin ng mga taga-Henamsek. Habang nasa loob ng inventory ay naririnig niya ang galit na ginagawa ni Juju na pinagtataka niya kung bakit hanggang sa kinagat siya nito sa kamay. Tinatanong niya si Juju kung ano ang ginagawa nito, natakot siya sa pag-aakalang kinagat siya ni Juju bilang isang malaking tigre. Makikita natin na naghahanda na si Pyongwide sa pag-atake, ayon naman kay Yuseong na masaya siya na makita na nakabalik si Juju sa hitsura nitong isang maliit na pusa, alam niya na ang lahat ng tao ay magugulat kapag makita ang pag-transform ni Juju bilang tigre, samantalang si Juju ay patuloy sa pag-iingay at nagagalit, habang pinagmamasdan ni Yuseong si Juju ay nababahala siya sa kinikilos nito, hanggang sa mapagtanto na niya kung bakit, at iyon ay kapag nasa panganib siya kaya agaran siya tumingin
tumingin sa taas, buti na lang ay nakaiwas si Yuseong sa pag-atake sa kanya na sa lakas nito ay pwede niya ikamatay. Naiinis habang tinitignan niya kung sino ang tao na umatake sa kanya, at napagtanto niya na si Pyeongwide ito. Habang tinitignan niya si Pyeongwide, muntik na mawala sa isip niya ang tao na ito. Patuloy na umaatake si Pyeongwide na may layunin na patayin ang ating bida. Habang hinahawakan ng napinsala sa kanya ay napagtanto ni Yuseong na mahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon. Patuloy ang walang katapusan na pag-atake ni Pyeongwide, nagliliparan din ng mga araw na pinapakawalan nito, habang patuloy din na umiiwas sila Yuseong at Jujo. Sinabihan din ng ating bida si Jujo na magtago muna sa inventory niya, nasinang ayaw na naman ni Jujo kaya unti-unti na itong nawawala. Habang tumatakas at patuloy sa pag-iwas sa napakaraming pana ay sa isip-isip ni Yuseong na wala siyang pag-asa manalo kapag pangmalayuan ang labanan, kaya sa ngayon ay kailangan niya itong mapapasok sa loob ng kuweba. Sa ganoon ay magkaroon siya ng pagkakataon na makalapit dito. Napansin din ni Yuseong na hindi na nilalagyan ni Pyeongwide ng ki ang araw na pinang-aatake niya except sa unang pinakawalan nito. Siguro ay ayaw din nito na masira ng tuluyan ang kuweba. Hindi rin siya sigurado kung nakita ba nito na kinuha niya ang Jade of Disorder o hindi. Subalit alam niya na may plano na bumaba ito sa kinaroroonan niya. Sa ngayon ay ang kailangan na lang niya malaman kung ilang araw pa ang natitira sa kalaban. Habang nakatago sa malaking bato ay naiinis si Yuseong, ang sa tingin niya ay dapat ay paubos na ang araw nito, kailangan niya makita kung ilan pa ang araw nito, subalit napatigil siya nang mapansin niya na tumigil na sa pag-atake ang kalaban, kaya sinilip niya kung bakit, at sa pagtingin niya ay wala na ito sa taas ng kuweba, kaya nabahala siya at agara na tumingin-tingin sa paligid, subalit hindi niya ito makita, napagtanto niya na mukhang mabilis ito dahil hindi niya ito mahanap kahit nagamit niya ang third eye. Kaya nagpatuloy na lang siya na tumakas bago pa siya maabyutan at makapunta sa likod niya. Subalit habang tumatakbo palayo si Yuseong ay pinagmamasdan lamang siya ni Pyeongwide. Habang kinukuha na nito ang huling araw na meron siya, nagagalit na ito sapagkat nag-iisa na lang ang araw na meron siya. Kaya nagpatuloy na ito sa paghabol kay Yuseong. Samantalang ang ating bida ay nababahala sapagkat naubusan na siya ng ki para gumamit pa ng mga abilities niya. Ang natitira na lang na panlaban niya sa lugar na ito na madilim ay ang kanyang third eye. Nagpatuloy na din siya sa pagtakas at habang tinitignan niya kung nasa likod na niya ito ay alam ni Yuseong na may pag-asa siya manalo kapag madikitan niya ang kalaban. Patuloy na sinisilip niya si Pyeongwide at nagtataka siya kung bakit wala pa din ito. Habang gamit ang third eye ang satinjin ni Yuseong ay baka patuloy pa din si Pyeongwide na nasa taas ng kuweba at pinagmamasdan siya nito. Nakakuyong ang mga kamao niya habang sinasabi na hindi dapat siya maunahan ni Pyeongwide dahil delikado kapag nagkataon, at habang patuloy na hinahanap ni Yuseong ang kalaban ay naghahanda na rin ng panghuling atake si Pyeongwide. Nakapagdesisyon na si Yuseong na antayin ang pagdating ni Pyeongwide. Habang maingat naman na hinahanda ni Pyeongwide ang panghuling atake niya at unti-unti na rin ito nakakalapit kay Yuseong, samantalang si Yuseong ay walang kamalay-malay na nasa likod na pala ang taong inaantay niya. Napangiti si Pyeongwide habang sinasabi na sa wakas ay nahuli na rin niya si Yuseong, sabay bitaw ng huling atake, na kinagulat naman ni Yuseong dahil napansin niya ito, subalit napapamura na lang siya sapagkat alam niya nakatapusan na ng buhay niya dahil hindi na niya kaya pang iwasan ito dahil wala na siyang ki para gumamit ng abilities, hanggang sa biglang lumabas si Jujo sa inventory bilang isang malaking tigre. Sinagang nito ang arrow na may ki na dapat natatama kay Yuseong at makikita natin ang paglihis ng arrow, na kinagulat din ni Yuseong ang mga nangyari. Gayon din si Pyeongwide ay di makapaniwala na ganun-ganun lang napalihis ang arrow niya, habang si Yuseong ay nagagalit at nagtataka kung paano nakalapit sa kanya ng ganoon kadali si Pyeongwide. Si Juju naman ay bumalik na sa dati nitong anyo. Makikita natin ang unti-unting pagguho ng kuweba dahil sa arrow na pinakawala ni Pyeongwide na may ki na pinalihis ni Juju, kaya agara na kinuha ni Yuseong si Juju para tumakas. Habang nagpapasalamat sa pagligtas ng buhay niya, si Pyeongwide naman ay di pa rin makapaniwala sa nasaksihan niya.
Habang tumatakas ay hindi pa rin makapaniwala si Yuseong na biglang lumihis ang arrow pakanan bago pa siya nito tamaan. Iniisip niya kung isa sa mga kakayahan ba ni Juju iyon, at habang nag-iisip ay biglang may pumasok sa isip niya. Napagtanto niya na ang form-shifting na panat na espada noon ay isang mythical na sandata na nagpapalit-palit ng anyo depende sa kinanilalagay. Ang mga arrow na itinira nito ay lumilihis habang nasa gitna ng hangin, at kahit na ang anyong espada nito ay kilala sa pag-atake ng hindi mahuhulaan ito, ang magulong malalaking bato ng bundok, ang abnormal na yungib sa gitna ng pagguho, at ang bagong kakayahan ni Jujo. Ang arrow ay hindi pinatalbog ni Jujo, kundi ito ay bumaluktot. Ang lahat ng ito ay sanhi ng Jade of Disorder. Alam ni Yuseong na si Pyongwide ay may kakayahan ng magtago ng hindi mapapansin basta-basta. At ang kakayahan niyang ito ay iilan lang ang nakakagawa. Sigurado siya na lalo pang naging halimaw ang tao na ito nang nakuha na nito ang Jade of Disorder para tawagin na Ghost Archer. Ngunit ang katotohanan na naiwasan niya ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay malamang na nangangahulugan na naging mas mabilis na siya. Gayunpaman ang isa sa arrow ay nag-iwan ng gasgas sa kaan niya, at syempre kahanga-hanga din ang natulong ni Jujo sa kanya. Kumpiyansa din si Yuseong na may pag-asa na rin siya manalo kapag maubusan na ng araw ang kalaban, subalit napahinto siya nang napansin niya na baka wala ng araw si Pyongwide, sapagkat hindi na ito umaatake pa, kaya ito na ang pagkakataon niya para siya naman ang umatake. Sinabihan na niya si Jujo na bumalik na sa inventory. Unti-unti na ni Yuseong nilalabas ang espada niya na napansin naman ni Pyongwide ito sapagkat papalapit na din sa kanya si Yuseong. Nakangiti habang sinasabi ng ating bida na kung nag-enjoy ba daw si Pyongwide sa kakahabol sa kanya habang maglulungsad na ito ng atake. Samantalang ang kuweba naman ay patuloy na humayanig na may indikasyon ng pagguho hanggang sa may isang parte ng bato ang nahuhulog, at habang papalapit na ang dalawa para magsalpukan ay nagulat sila sapagkat ang malaking bato ay nahuhulog sa gitna nila, na agara naman nakaiwas ang dalawa sa pamamagitan ng pagtalon paatros. Habang nasa ere ay nababahala si Yuseong sa unti-unting pagguho ng kuweba, hindi din siya makapaniwala sa nangyayari. Alam niya na hindi na siya makakatakas, samantalang si Pyongwide naman ay nagagawang tumalon-talon para makaiwas na mapasama sa pagguho ng kuweba. Habang nahuhulog ay napapasigaw na lang si Yuseong sapagkat alam niya na katapusan na ng buhay niya.